Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento ko. Kung paano ako nagkaroon ng affair sa driver ng amo ko na isa ring Pinoy. Sa totoo lang ho, mahirap kalaban ang lungkot. Kaya ngayon pa lang humihingi na ako ng pasensya dahil sa nagawa ko. Dahil hindi ko napigilan ang sarili ko na pumatol sa isang lalaking pamilyado na rin katulad ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Fatima, 34 anyos, isang domestic helper dito sa Riyadh. May asawa ako sa Pinas at 2 anak na parehong nag-aaral. Kagaya ng karamihan sa atin, umalis ako hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. 5 taon na akong OFW nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko. Hindi po ako perpekto. At hanggang ngayon dala ko pa rin ang bigat ng konsensya at ang kahihiyang nangyari sa akin. Unang lipat ko sa amo kong Arabo. Halos araw-araw akong umiiyak dahil sobrang lungkot at pagod. Malaki ang bahay, 3 palapag, may 4 na bata, may bisita palagi. At ang amo kong babae, sobrang strikta. Konting mali, sermon agad. Minsan kahit tama ka, mali pa rin sa paningin niya. Doon ko naramdaman yung salitang nag-iisa. Wala kang kakampi, wala kang makausap. Trabaho ka lang ng trabaho. Doon ko nakilala si Gerald. Pinoy din siya, driver ng amo ko. Una ko siyang nakausap sa garahe. Good morning ate, lagi niyang bati. Ngingitian niya ako pero hanggang doon lang. Masarap sa pakiramdam na may kasama kang kabayan. Pero sa bahay kasi ng amo ko, may kanya-kanya kaming mundo. Siya sa labas, ako naman sa loob. Pero habang tumatagal, nagkakaroon kami ng maliliit na pagkakataon na magkausap. Tuwing may inihahatid siyang bata sa school, minsan sumasabay ako para magbantay. At doon nagsimula yon, Miss Kay. Sa harap ng school, habang naghihintay, nagkakwentuhan kami. Tagasan ka pala? Tanong niya minsan. Taga Laguna. Ikaw? Laguna din ako. May pamilya ka? Meron. 2 anak. Saan ka sa Laguna? Sa Santa Rosa. Tuwang-tuwa ako noon dahil may nakakausap na ako. Kahit papaano nawawala yung pagkalumbay ko. Tumango lang siya noon tapos napangiti. Pareho pala tayo, may iniwan sa Pinas. Doon ko rin nalaman na may asawa at anak din siya. Isang babae na 5 taong gulang pa lamang. Simula noon, naging komportable na ako sa kanya. Minsan, habang nasa sasakyan kami, bigla na lamang akong napabuntong hininga ng malalim. Napansin niya agad yun. Pagod ka na? Gumiti ako pero ramdam kong mangiyak-ngiyak ako. Sanay na? Hindi naman siya nagsalita pero inabot niya sa akin yung malamig na tubig sa cup holder. Pahinga ka muna pagbalik natin doon. Ako nang bahalang magbuhat ng groceries. Simpleng bagay. Pero habang tumatagal, dumalas ang usapan namin. Hindi na lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga buhay-buhay namin. Sa aming pamilya at sa lungkot ng pagiging isang OFW. Isang gabi, late umuwi ang amo ko galing party. Si Gerald ang sumundo sa kanya sa isang hotel. Pagdating nila, tinawag ako para tumulong magbaba ng gamit. Pagpasok ng amo ko, dire-diretso na siya sa may taas. Naiwan na lang kami sa garahe. Tahimik akong nagbuhat. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Alam mo, minsan naiinggit din ako sa iba eh. Naiinggit saan? Yung umuwi sa Pinas taon-taon. Ako 3 taon na ako, di pa ako nakakauwi. Napahinto naman ako. Ako rin naman, 2 taon na. Napaupo siya sa gilid ng trunk. Kita ko yung pagod sa mukha niya. Ang hirap no. Nagpapakatatag tayo dito. Pero pag mag-isa ka na sa kwarto, doon mo mararamdaman lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko.
Umupo rin ako sa tapat niya. At least ikaw, may nakakausap ka sa labas. Ako buong araw batang kausap ko. Puro linis. Napangiti siya ng bahagya. Simula ngayon may kausap ka naman na. Tuwing may chance, sabay kaming kumakain sa service area. Minsan siya na nga nagdadala ng inumin ko. Minsan, ako nagtatabi ng pagkain para sa kanya. Simpleng samahan naming dalawa. Walang mali siya. Pero dumating yung araw na hindi ko makakalimutan. May nangyaring gulo sa bahay noon. Napagbintangan akong nakabasag ng mamahaling base kahit hindi naman ako ang may gawa. Galit na galit noon yung amo kong babae. Pinapagalitan niya ako sa harap ng mga bata. Pinapahiya. Halos maiyak ako pero pinigilan ko. Pagkatapos ng sermon, lumabas ako ng bahay at dumiretso sa likod. Doon ako umupo, umiyak. Ayoko may makarinig na iba. Pero maya-maya, may lumapit at umupo sa tabi ko. Si Gerald. Hindi siya nagsalita. Inabutan niya lamang ako ng pamunas. Ayos lang yan. Pinoy tayo, hindi ba? Kayang-kaya natin yan. Doon ako lalong napaiyak. Hindi ko naman kasi kasalanan yun eh. Sabi ko habang humihikbi. Alam ko, ang hirap ng walang kakampi. Saglit siyang natahimik sa sinabi ko. Tapos mahina niyang sinabi na, meron naman na. Tumingin ako sa kanya. Seryoso yung mukha niya. Halatang hindi nagbibiro. Hindi ka naman na nag-iisa dito, Fatima. Para saan ba't naging magkababain tayong dalawa? Tayong dalawa din ang magtutulungan dito. Unang beses niya ako nung tinawag sa pangalan ko. At ewan ko ba, parang may pader na gumuho. Simula noon, naging malapit kaming dalawa. Hindi man sa pisikal, pero emosyonal. Alam niya pag malungkot ako, kahit di ako nagsasalita. Alam ko rin pag may problema siya sa pamilya niya sa Pinas, lalo na kapag magkaaway sila ng asawa niya. Minsan nagpapakita siya ng picture ng anak niya sa akin. Mamimiss mo talaga pag ganito pa lang yung edad sabi niya. Ngumingiti lang ako, pero sa loob ko naiiyak din ako. Kasi ganun din ang nararamdaman ko sa mga anak ko. Hanggang isang gabi, pareho kaming hindi makatulog. Galing siya noon ng airport nag-pick up. Nakita kami sa kusina, parehong kukuha sana ng tubig. Nagkatinginan kami. Ayos ka lang? Tanong niya. Tumango naman ako. Hanggang sa napabuntong hininga ulit ako. Alam mo, naiisip ko, hanggang kailan kaya ganito yung buhay natin, no? Hindi siya agad sumagot. Lumapit lang siya ng kaunti. Di hanggang sa makauwi tayo at maayos lahat. Paano kung pag-uwi naman natin, hindi na tayo kilala ng mga anak natin? Natahimik siya. Ramdam ko yung sakit ng tanong ko. Kasi yun din ang kinakatakutan ko. Doon ko napansin, hindi lang ako ang nagiging sandalan niya. Siya rin, nagiging sandalan ko na. At doon nagsimulang maging delikado ang sitwasyon namin. Dahil unti-unti, nagkaroon kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Yung tipong hinihintay mo na siyang makita araw-araw. Yung gumagaan yung trabaho mo pag nandyan siya. At yung ngiti mo, iba na. Isang gabi, bago kami maghiwalay pa uwi sa kanya-kanyang quarters, bigla niya akong tinawag. Fatima, lumingon naman ako. Salamat ha. Para saan? Sa pagiging magkaibigan. Sa pakikinig. Ngumiti naman ako. Di salamat din. Akala ko hanggang doon na lang. Pero bago siya tuluyang umalis, may sinabi siya na nagpabago sa takbo ng lahat. Ingatan mo ang sarili mo lagi. Kasi gusto pa kitang makasama dito. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Wala naman siyang mali na sinabi. Hindi pa kami umaamin, pero alam ko, pareho na naming nararamdaman. At doon nagsimula ang kwento ko, Miss Kay, na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Ang kwento kung paanong ang driver ng amo ko ang naging sandalan ko sa gitna ng lungkot dito sa Riyadh.
Isang gabi noon, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, pagpasok ko sa kwarto ko may nag-pop up na notification sa phone ko. Gising ka pa? Napangiti ako noon pagkakita ko sa pangalan ni Gerald, kahit pagod na pagod ako. Oo, kakahiga lang, ikaw. Kakatapos lang din. Ingat ka, napagalitan ka na naman kanina. Hindi ko alam kung bakit pero kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Doon na nasundan araw-araw, Miss Kay. Tuwing gabi, naging routine na namin ang magkumustahan. Chat lang naman dati, tapos naging voice call. Hanggang sa isang gabi, siya na mismo ang nagsabing, "Pwede bang video call?" Kinabahan ako bigla. Bakit naman video call pa? Sagot ko na natatawa. Para makita naman kita, kung okay ka talaga. Nagdalawang isip pa ako noon pero sa huli pumayag din. Pag-accept ko ng call, bumungad yung mukha niyang pagod pero nakangiti. Hi. Hi, sagot ko rin na nahihiya pa. Ilang segundo kaming walang imikan pero hindi naman yun awkward. Simula noon, halos gabi-gabi na kaming nagvi-video call na dalawa. Kapag nakahiga na ako sa kwarto, nakapatong lang yung phone ko sa mesa. Minsan siya naman habang nagpapahinga sa driver's quarter, nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Tungkol sa pamilya namin at sa mga pangarap namin sa kanila. Mga plano namin pag nakauwi na kami ng Pinas. Isang gabi napansin niyang tahimik ako. Ba't parang malungkot ka? Wala, namiss ko lang yung mga anak ko. Tumango siya. Naging seryoso siyang bigla. Gusto mong makita ang anak ko? Pinakita niya sa camera yung picture ng anak niyang babae. Ngumiti naman ako. Baka mukha mo ah. Napangiti rin siya. O ikaw naman, pakita mo rin. Pinakita ko rin yung picture ng dalawang anak ko. Saglit kaming natahimik. Parang pareho kaming may iniisip. Fatima, mahina niyang sabi. Kung pwede lang no, isama sana natin sila dito para hindi naman tayo nag-iisa. Napangiti lang ako sa mga iniisip niya. Oo nga eh. Doon ko naramdaman yung koneksyon namin. Hindi lang bilang lalaki at babae, kundi bilang magulang na parehong nagsasakripisyo. Habang tumatagal ang video call namin, mas naging personal ang usapan. Hindi na lang tungkol sa kumustahan ng pamilya. May lambingan ng nagaganap. At doon ako nakaramdam ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang gabi habang naka-headset ako, habang kausap siya. Pagod ako noon sa maghapon. Nakahiga na ako sa kama. Bigla niyang sinabi, "Alam mo, mas maganda ka talaga kapag walang makeup." Napakunot naman ang noo ko. Ano? Wala nga akong makeup lagi eh. Kaya nga, katulad ngayon no, napakaganda mo. Bola ka din eh no? Hindi no, totoo yun. Hindi ko alam kung bakit pero iba yung kaba ko noon. Simpleng compliment lang naman pero parang may init na dumaloy sa dibdib ko. Sumunod na mga gabi, mas dumalas ang mga ganong usapan. Pag umuwi tayo ng Pinas, lilibre kita ng kape. Bakit? Wala lang. Gusto lang kitang makasama kahit hindi sa trabaho. Hindi dito sa abroad. Hindi ako agad nakasagot noon. Kasi alam kong may ibang ibig sabihin na yon. Mahabang naging usapan namin. Pareho kaming walang tulog. Pareho kaming malungkot at naghahanap ng kakampi. Fatima, tawag niya habang nakatingin sa screen. May tatanong sana ako sa'yo ngayon eh. Pero wag kang magagalit ha. Di itanong mo na. Huminga siya ng malalim. Masaya ka ba sa asawa mo? Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Matagal din bago ako sumagot. Masaya? Pero malayo eh. Tumango siya na parang naintindihan. Ganon din naman ako. Tahimik ulit kami. Pero ramdam kong may binuksan kaming pinto. Mula noon, mas naging malambing na ang usapan naming dalawa. Kung nandito ka lang talaga sa tabi ko ngayon,
Sabi niya, "Bakit?" "Siguro tatawa lang tayo ng magdamag." Ngumiti ako. "O baka magkwentuhan lang hanggang umaga." "O baka naman." Bigla siyang tumigil. "O baka ano?" Tanong ko na kinakabahan at the same time na-excite at nakakaramdam ng init. Umiling siya. "Wala, wag na lang." Pero pareho naming alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Hanggang sa bigla niyang sinabing, "Namiss kita." Napahinto ako. "Ha?" Hindi ko alam bakit pero pag di kita nakakausap, parang may kulang na sa araw ko. Hindi ako nakasagot agad kasi ganun din ang nararamdaman ko. "Gerald," mahina akong sabi. Bawal yata tong ginagawa natin. Hindi siya umoo pero hindi rin siya kumontra. "Alam ko, may pamilya tayo pareho." Pero imbis na umiwas, mas lalo kaming nagtagal na mag-usap. Hanggang ng gabing yun, pareho kaming nakahiga, patay ng ilaw sa kanya-kanyang kwarto. Screen lang ng phone ang liwanag. Bumulong siya. "Fatima, pwede ba kitang yakapin? Kahit sa imagination lang." Napapikit ako miski. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang tumanggi o sabihing nahihibang ka na yata. Alam niyo kung sinabi ko? "Sige." Ngumiti siya sa screen, tapos pumikit din. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko. May lungkot, may kaba, at may excitement. At doon na tuluyang nagbago ang lahat. May kilig na sa titig. May pananabik na sa gabi-gabing tawagan. Hanggang sa isang gabi, bago kami mag-end ng video call, bigla niyang sinabi, "Fatima, gusto kitang makita." Kinabahan ako bigla. "Paano?" "Bukas, maiahatid ako malapit sa service area ninyo." Saglit lang. Hindi ako agad sumagot. Alam kong simpleng pagkikita lang yun. Pero alam ko rin na pag nagkita kaming dalawa, may posibilidad ng may magbago. Pero kinakabahan ako. Saglit akong natahimik. Pero sa huli, sumagot ako ng, "Sige." At pagkatapos noon, pareho na naming pinatay ang video call. Kinabukasan, yung usapan namin sa video call, hindi ako mapakali. Ang dibdib ko ay masyado ang kabog habang nagtatrabaho. Alam kong darating siya at alam kong magkikita kami. At alam kong hindi na yun simpleng pag-uusap lang. Bandang hapon no nang umalis ng amo kong babae kasama ang mga bata. May pupuntahan yata silang pamilya. Pagkaalis nila, parang biglang natahimik ang buong bahay. Napakaluwag sa pakiramdam. Pero kabado naman ako. Kasi maya-maya, nag-text na si Gerald. "Nandito ako sa service area." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas. Pagbukas ko ng pinto sa likod, nandun siya. Naka-uniform pa nga. Bagong dating lang galing sa paghahatid. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya at ngumiti rin ako. Pero halatang pareho kaming kinakabahan. "Hi," sabi niya. "Hi." Ilang segundo kaming walang imik, na para bang pareho namin hindi alam paano magsisimula. "Okay ka lang?" tanong niya. Tumango naman ako. "Ikaw?" "Mas okay, kasi nakita na kita." Napayuko ako at medyo nahihiya pa. Pumasok kami sa maliit na staff kitchen sa likod. Doon walang CCTV at walang ibang tao. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Nagkwentuhan pa kami kunwari, pilit na ginagawang kaswal. Pero habang tumatagal, mas lumalapit na siya. Hindi man sadya pero ramdam ko ang init ng presensya niya. "Fatima," mahina niyang tawag. Pwede ba kitang yakapin na?" Hindi ko alam pero hindi ako tumanggi. Siguro dahil matagal na rin akong walang yakap na nararamdaman. Tumango lang ako. Dahan-dahan niya akong niyakap. Yakap na punong-puno ng pananabik at ng lungkot.
Napapikit pa ako nun. Sa totoo lang, nangihina ako. Kasi sa yakap na yon, ramdam ko na hindi na lang ako babae sa kanya. Ang tagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Ako rin naman eh. Pagkabitaw namin, nagkatinginan kami. At sobrang lapit na namin sa isa't isa. Hindi na namin kailangan pang magsalita. Kusa nang nagtagpo ang kamay namin. Hanggang sa muli niya akong niyakap, mas mahigpit pa. At doon na tuluyang nawala yung pader na pilit naming pinapanatili dahil pareho kaming may pamilya. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko na ididetalye ng buo. Basta ang alam ko, nangyari yun hindi lang dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pagiging malungkot namin. Nung halikan niya ako nun, Miss Kay, doon na namin kanilimutan ang dalawa, ang aming kanya-kanyang pamilya. Alam niyo, nakaramdam agad ako nun ng init, lalo na nung maramdaman ko yung kamay niya. Maya-maya, sinabi niya sa akin na, gusto mo pa ba ng higit pa, Fatima? Pwede naman tayong gumawa ng paraan. Oo, Miss Kay. Siguro ganun talaga. Kapag ang pagnanasa na ang nagdikta, hindi ka matatakot at gagawa kayo ng paraan para makapuslit. At doon may nangyari sa aming dalawa ng patago. Naibsan namin, Miss Kay, ang uhaw kahit sandali lang. Kahit nakatayo lang. At doon na nagsimula ang lihim naming relasyon. Akala ko nga isang beses lang yun na pupuslit kami. Pero nasundan pa. At nasundan pa. Tuwing wala ang amo, nagkikita kami. Minsan nga sa staff area. Minsan sa garahe. Minsan simpleng usapan lang. Minsan nagyayakapan kami ng palihim. At minsan, mas higit pa. Yung mga hindi nyo naiisip na magagawa namin, ay nagagawa namin. Hindi man araw-araw, pero paulit-ulit. At habang tumatagal, mas lalo kaming nahuhulog sa isa't isa. Hindi na lang sandalan, hindi na lang kami magkaibigan, kundi naging lihim na namin na mundo ang isa't isa. Habang lumalalim kami, mas lalo ring lumalalim ang konsensya ko. Tuwing ka-video call ko ang mga anak ko, naiiyak ako pagkatapos. Tuwing kausap ko ang asawa ko sa phone, may kirot sa dibdib ko. Pero kahit ganon, hindi ko rin maputol kung anong meron sa amin ni Gerald noon. Kasi siya yung naging sandalan ko sa abroad. Hanggang sa natapos din ang kontrata ko doon. Umuwi ako ng Pinas sa loob ng 2 buwan. Nang sinabi ko yun kay Gerald, nalungkot siya. Kailan? Next month ah. Hindi siya agad nakapagsalita noon. Ngumiti lang ako pero naiiyak ako. Yung mga sumunod na linggo, mas lalo naming sinulit ang bawat pagkakataon. Mas madalas pa kaming nagkausap at mas madalas na nagsasama. Nung araw ng pag-alis ko, nagpaalam kami sa isa't isa. Salamat sa lahat, Fatima. Ngumiti ako kahit naiiyak na. Salamat din. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede dahil may ibang tao. Umuwi akong dala ang pasalubong para sa pamilya ko. Pero may dala rin akong lihim sa dibdib ko. Lihim na kabilang dalawa ang nakakaalam. Akala ko nga doon na matatapos ang ugnayan namin, Miss Kay. Akala ko babalik na ako sa dati kong buhay, pero mali ako. Dahil nung dumating siya ng Pinas, nag-message siya agad sa akin sa Facebook. Andito na ako sa Pinas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Nagkita kami makalipas ang ilang araw sa isang simpleng cafe sa San Pablo. Pagkakita pa lang namin, parang walang nagbago. Ganun pa rin kaming dalawa. Kumusta ka? Tanong niya. Okay naman, ikaw? Di mas okay na ngayon kasi nakita na naman kita. Ngumiti ako. Pareho naming alam na kahit nasa Pinas na kami, hindi pa rin tapos ang sa amin. Dahil mula sa simpleng pagkikita na yon, unti-unti naming pinagpatuloy muli ang lihim naming relasyon. Pero mas delikado na kasi malapit na ang mga pamilya namin na pwede kaming mahuli anytime. Pero kahit alam naming mali yun, hindi pa rin namin pinigilan ang mga sarili namin. At doon nagsimula ang mas mabigat pang yugto ng kwento ko.
Yung yugto kung saan kailangan na naming pumili, pamilya o ang lihim na pag-ibig na nabuo sa abroad. Nagsimula ulit kami sa chat, lihim na pag-uusap. Gising ka pa? Oo, ikaw. Hanggang sa naging video call ulit. Para bang bumalik kami sa abroad. Magkausap hanggang madaling araw. Nagkukwentuhan. Isang gabi habang magka-video call kami, napansin kong nasa labas siya ng bahay nila. Nasaan ka? Sa terrace. Tulog na sila eh. Kinabahan pa ako. Ang asawa mo tulog na? Oo, tango niya. Hindi niya alam na kausap kita. May kirot akong naramdaman kasi kahit papaano babae rin ako at may pamilya rin akong niloloko. Pero nung marinig ko ang salitang, miss na kita, Fatima. Tapos ngumiti siya sa screen. Doon ako nahulog ulit. Ako din naman. At habang lumilipas ang araw, mas dumalas pa ang pagkikita namin. Patago. May mga dahilan siyang sinasabi sa asawa niya. Kesyo may lakad daw, may aasikasuhin siya sa agency, may inaayos na papeles. Hindi ko alam kung anong eksaktong sinasabi niya o alibay niya. At sa totoo lang, natatakot akong malaman. Pero kahit may takot, nakikita pa rin kami. Sa isang cafe, minsan sa mall. O kaya naman sa sasakyan, mag-uusap lang. Parang sinusulit namin yung panahong alam naming may hangganan. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko talaga makakalimutan. At yun yung nagpalubog sa akin, Miss Kay. At siya ring nagpatigil ng relasyon namin. Magkita tayo. Kahit saglit lang, miss na kita eh. Kinabahan pa ako pero nagtanong ako kung kailan. Ngayon na, nakapagpaalam na ako. Anong sabi mo? Sabi ko may aasikasuhin ako sa agency. Tatahimik ako sandali. Alam kong delikado at kinakabahan ako nung time na yon. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang kaba ko nun. Pero pumayag pa rin ako. Nagkita kami sa isang maliit na motel. Sa gilid ng highway. Walang masyadong tao. Pagpasok namin sa kwarto, damang-dama ko ang pananabik niya. Umupo agad kami sa gilid ng kama. Tapos sinalikan niya ako agad. Agad din naman akong tumugon dahil namimiss ko rin naman talaga siya. Namimiss ko yung nangyayari sa amin sa abroad. Pag umalis na naman ako, ano na namang mangyayari sa atin? Tanong niya. Hindi naman ako agad nakasagot. Kasi kahit ako hindi ko alam kung titigil na ba kami o ano. Di tulad pa rin siguro ng dati. Video call at chat. Huminga na lang siya ng malalim. Ang hirap no? Para tayong may dalawang buhay. Ngumiti ako ng pilit. Maya-maya lumapit na siya ulit. Hinawakan ang kamay ko. Pero kahit ganun, Fatima, hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita. Napatingin ako sa kanya. Ganon din naman ako sa iyo eh. At tulad ng dati, nauwi na naman sa isang mainit na pagniniig. Sa init na matagal nang hinahanap ng mga katawan namin. At habang nandun kami ng mga sandaling yon, kinalimutan na naman namin ang lahat. Ang aming pamilya, ang konsensya, ang tama at mali. Para kaming dalawang taong sandaling nagkubli sa realidad. Hanggang sa may biglang kumatok. Sunod-sunod na para bang galit na galit. Nagulat patuloy kami pareho. Room service? Bulong ko. Umiling naman siya. Wala naman akong in-order. Hindi pa kami nakakapag-ayos nang biglang bumukas ang pinto. At nanlaki ang mga mata ko. Parang tumigil ang mundo ko. Sa harap namin, nakatayo ang isang babae. Galit na galit. At kilala ko ang mukha niya dahil nakita ko na siya sa mga picture na kasama si Gerald. Ang asawa niya. Sumigaw to. Gerald! Bago pa kami makapagsalita, sinugod niya ako. Sinabunutan niya ako agad. Malandi kang babae ka. Alam mong pamilyado yung tao. Napahiyaw ako sa sakit at gulat. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Halos matumba ako habang inihila niya ang buhok ko. Nagkagulo-gulo na. Nakita kong may isang babae pang nakatayo. At doon ko lang napansin, Miss Kay, na may hawak siyang cellphone. Naka-record ang lahat-lahat.
At hindi ko alam kung kita ba ang mukha ko noon. Nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. Hindi nga lang sa takot kundi dahil sobrang kahihiyan. Si Gerald noon hindi makapagsalita at parang natulala. Umiiyak yung asawa niya noon habang nakatingin sa akin, na galit ang mukha. Sinira mong pamilya kung babae ka. Wala akong masagot. Kasi sa totoo lang, tama siya. Magdamag akong umiyak, hindi dahil nahuli kami, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize ang bigat ng kasalanan ko. Hindi lang sa asawa ko, kundi sa pamilya niya, sa mga anak namin pareho. Ilang araw ang lumipas, hindi na nag-message o tumawag si Gerald. Hindi ko rin alam pero hindi ako naidemanda ng asawa niya. Siguro, kinausap siya ni Gerald. Alam kong nagkagulo sila ng asawa niya. At nabalitaan kong bumalik siya ng abroad para umiwas. Ako naman, nanatili na dito sa Pinas, kasabang pamilya ko. Pero may lihim pa rin akong dala-dala dahil hindi alam ng asawa ko ang nangyari. Wala siyang kaalam-alam. Hindi rin mahilig ang asawa ko sa social media. Tuwing nakikita ko ang mister ko, naiiyak ako. Araw-araw akong nilalaman ng konsensya. Hanggang ngayon, na ilang taon na rin ang nakakalipas. Wala na kaming communication ni Gerald at siguro yun na rin ang tama. Kasi yung relasyon namin, nabuo sa maling panahon. At kahit anong gawin namin, mali ang ginawa namin. At habang buhay ko itong pinagsisisihan, Miss Kay, until now. Maraming salamat, Miss Kay, sa pag-share po ng kwento kong ito sa inyong channel. Muli, ako po si Fatima.